Manong Guard, Chief, Kuya. Ilan lang ito sa karaniwang tinatawag kay Chris ng mga empleyado sa call center na pinapasukan niya. Ilang buwan pa lang siyang nadedestino sa kumpanyang iyon pero nagustuhan niya kaagad ang trabaho. Hindi tulad ng mga kasamahan niyang gwardya, gusto niya ang graveyard shift. Wala naman kasi siyang pamilya kaya ayos lang kung umaga na siya kung umuwi. Nasanay na rin siya sa puyatan dahil sa bangko siya dati nagbabantay. Ang maganda nga lang sa call center, magaan at ligtas ang trabaho. Hindi tulad sa bangko na kailangan kang laging alerto. Masasabi ring nakataya ang buhay mo tuwing mag-duty ka. Nakabalik na rin naman sa call center nung walang masyadong ginagawa, lalo na kapag graveyard shift at safe na safe ka pa. Tahimik na tao lang si Chris. Walang bisyo at hindi mahilig lumabas. Masaya na siya kahit mag-isa lang. Kaya siguro hanggang ngayon ay binata pa rin siya. Sa trabaho naman, tahimik lang siya nakaupo sa kanyang desk na nasa elevator lobby sa 18th floor ng pinapasokang call center. Tinitingnan ang lahat ng papasok kung may ID at i-check ang mga bag ng lahat ng lalabas. Kapag wala namang tao ay nakaupo lang siya at gumuguhit ng mga disenyo ng mga bahay. Pangarap kasi niyang maging isang arkitekto. Ngunit dahil sa kahirapan ng buhay, ay hindi siya nakatungtong ng kolehiyo. Minsan, habang nakaupo sa kanyang desk ay kinausap siya ni Jerry, ang guard na kapalitan niya. Pauwi na ito at dala-dala sa likod ang malaking backpack. "Uy, wala ka na namang kibo dyan. Mapapanis ang laway mo," sabi ni Jerry. Ngiti lang ang isinagot ni Chris. "Ano ba yung ginagawa mo?" tanong ni Jerry nang makitang tinakpan ni Chris ng mga kamay niya ang isang pirasong papel. "Wala," ang mabilis na sagot ni Chris. "Anong wala? Patingin nga ako niyan." Mabilis na inagaw ni Jerry ang papel na hawak ni Chris. "Hoy, ibalik mo yan," galit na sabi ni Chris. "Wow, ang ganda nito ah," sabi ni Jerry nang makita ang nakaguhit na bahay sa kapirasong papel na hawak niya. "Arkitekto ka pala eh." "Sabi nang ibalik mo yan eh." Tumayo si Chris at mabilis na lumapit kay Jerry. Kinuha niya ang papel mula kay Jerry na nakangiting ibinalik ito sa kanya. "Maganda yan, huwag mo itago. Buti ka nga may galing sa pagguhit. Eh ako, talagang pagsa-security guard lang ang alam," nakangiting sabi ni Jerry. Hindi naman sumagot si Chris. Kinuyumos niya ang hawak na papel at itinapon sa trash can sa tabi ng kanyang desk. Natawa lang si Jerry sa ginawa ni Chris. "Gaano ka na ba katagal dito?" tanong ni Jerry. Itinaas ni Chris ang kanyang muka at tiningnan ang katrabaho. 4 na buwan pa lang." "Buti hindi ka nahihirapan. Lagi kang nasa graveyard shift. Pwede ka naman mag-request ng morning o kaya mid-shift." Umiling si Chris. "Graveyard talaga ang gusto ko. Tahimik kasi. Mas nakakapag-isip ako." "Bago ka pa kasi kaya gusto mo sa graveyard. Pero kapag nakita mo si Lolo," mahiwagang sabi ni Jerry. Tinitigan ni Chris si Jerry, nagtataka sa sinabi ng katrabaho. Hindi ito nakatingin sa kanya kundi sa lapag, para bang may malalim na iniisip. "Sinong lolo?" tanong ni Chris. Wala." Ang nakangiti ngunit halatang nababagabag na si Jerry. Pinindot niya ang down button ng elevator at mabilis namang nagbukas ang isa. "Sige, mauna na ako.
Naiwan si Chris sa elevator lobby. Iniisip ang sinabi ni Jerry. Pero pag nakita mo si Lolo, ano kaya ang ibig sabihin nun? Iginala ni Chris ang kanyang mga mata. Medyo maliit lang ang elevator lobby dito sa 18th floor. Hugis pareha ba ito? Mayroong 6 na elevators, 3 sa bawat gilid. Sa magkabilang dulo ay may salaming pintuan, papasok sa call center production floor. May automatic locks ang mga pintong ito at tanging ang mga empleyado lamang ang makakapagbukas nito gamit ang kanilang security badge. Ang desk naman niya ay nasa kabilang dulo. Ting! Matinis na tunog ng elevator. Pagbukas nito ay may lumabas na 2 babaeng nagtatawanan. Hi Chief! Masayang bati nila sa kanya. Good evening po ma'am. Pinagmasdan ni Chris ang 2 hanggang sa makapasok. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang scratch paper sa isang drawer ng kanyang desk at muling gumuhit. Mabilis ang paglipas ng oras para kay Chris kapag nasa graveyard shift siya. Na isa pang dahilan kung bakit gusto niya ang shift na iyon. Pagtingin niya sa maliit na orasan na nasa kanyang desk ay nakita niyang malapit na pala siyang mag-lunch break. Napangiti siya. Itinabi niya ang scratch paper na nagamit sa pagguhit at isinabit ang hawak na mechanical pencil sa kanyang polo. Ting! Napatingin si Chris sa elevator na nagbukas. Ngunit walang taong lumabas. Nawala ang ngiti niya sa muka. Baka mga loko-lokong pumindot ng 18th floor. Hindi naman pala dito bababa. Nasabi niya sa sarili habang umiiling. Hindi niya maintindihan ang mga taong gumagawa ng ganoon. Ano bang klaseng kaligayahan ang nakukuha nila kapag pinipindot nila ang hindi nila floor? Minsan tuloy ay naaabala nila ang ibang tao. Lumipas ang ilang minuto bago napansin ni Chris na bukas pa rin ang pintuan ng elevator. Hindi rin umiilaw ang up o down sign na nasa taas nito. Nagtaka siya dahil ngayon lang niya nakita ang ganitong pangyayari. Naku, nasira pa yata, naisip niya. Inabot niya ang telepono para tawagan ang maintenance department. Ngunit bago pa man siya makadial, ay biglang nagbukas din ang katapat ng bukas na elevator. At katulad ng huli, hindi din nag-iilaw ang up or down sign nito. Natahimik lang si Chris. Hindi alam ang gagawin. Pabalik-balik lang ang tingin sa magkatapat na bukas na elevator. Ano bang nangyayari dito? Tatayo sana siya ngunit bigla siyang nagulat nang may lalaking lumabas mula sa isang elevator at mabilis na tumawid at pumasok sa katapat na elevator. Pagkatapos ay sabay na nagsara ang 2 elevator. Natulala si Chris sa nakita. Hindi niya gaanong napagmasdan ng lalaki dahil masyadong mabilis ang mga pangyayari. Ang tanging nasisiguro lang niya ay matanda na ito dahil puti na ang lahat ng buhok nito. Si Lolo, ang mabilis niyang naisip. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa elevator kung saan pumasok ang matandang lalaki. Pinindot niya ang down button. Ang mga daliri ay nanginginig sa kaba. Makalipas ang ilang minuto ay bumukas ito ngunit walang tao sa loob. Tinitignan niya ang lahat ng elevator at pagkatapos ay natawa siya. Ano ka ba naman? Ang malakas niyang nasabi sabay kamot sa ulo. Bumalik siya sa kanyang desk at pabagsak na naupo. Ting! Biglang napatayo si Chris. Inaabangan ang paglabas ng matandang lalaki. Ngunit isang babaeng may buhat-buhat na malaking bag ang lumabas. Naghihikab pa ito nang pumasok sa loob ng call center at halatang puyat.
Relax ka lang, Chris. Guni-guni mo lang yon. Napabuntong hininga siya ng malakas at umupong muli. Konti na lang at break mo na. Gutom lang yan. Pagkukumbinsi niya sa sarili. Naalala niya tuloy ang sinabi sa kanya ni Jerry kanina. Bago ka pa kasi kaya gusto mo sa graveyard. Pero pag nakita mo si Lolo… Ano? Anong mangyayari kapag nakita ko ang sinasabi niyang lolo? Napailing si Chris. Halatang naguguluhan. Tumingin siya sa kanyang orasan at nakitang break na niya. Biglang sabay-sabay na bumukas ang 6 na elevator. Nanlamig si Chris sa nakita. Hindi maipaliwanag ang takot na nararamdaman. Sinubukan niyang tumayo ngunit nanlalambot ang kanyang mga binti. Hindi! Hindi ito totoo! Pumikit siya. Pinipilit na kontrolin ang sarili. Binagalan niya ang kanyang paghinga. Sinubukang mag-relax. Nang buksan niya ang kanyang mga mata ay medyo kalmado na siya. Walang nagbago sa kanyang nakikita. Bukas pa rin ang 6 na elevator ngunit walang lumalabas sa mga ito. Nagpalipat-lipat ang kanyang tingin sa bawat pinto ng elevator. Napansin lang niya na hindi siya humihinga nang marinig na bumukas ang pinto ng call center sa likod niya. Dito ay nakahinga na siya ng maluwag. Oo nga pala, may mga umuuwi ng ganitong oras, sabi niya sa sarili. Tumayo at tumalikod siya upang salubungin ang papauwing empleyado para i-check ang kanilang mga gamit at bag. Nakatayo sa harap niya ang matandang lalaki. Natumba si Chris. Napahiga sa lapag. Napasigaw siya ngunit hindi dahil sa nagulat siya. Napasigaw siya nang makita niya ang mga mata ng matanda. Butas lamang ang mga ito, itim na itim at malalim. Umakbang pasulong ang matanda, papalapit kay Chris. Umatras siya, gumagapang dahil sa takot. Hindi niya napansin na nakasandal na pala siya sa pader. Pero pilit pa rin siyang umaatras. Pagtingin niya ay nakita niyang tumigil ang matanda sa harap ng isang elevator. Nakatitig lang sa kanyang mga butas kung saan dapat ang mga mata nito ay nakalagay. Lumipas ang ilang sandali. Pagkatapos ay dahan-dahang pumasok ang matanda sa loob ng elevator. Sabay-sabay na nagsara ang 6 na elevator. Naiwan si Chris sa lapag ng lobby, umuungol at hinihingal sa takot. Hindi nakapasok si Chris sa 2 sumunod na araw. Pagkabalik niya ay kinausap niya kaagad ang kanyang bisor. Umiling siya ng morning o kaya ay mid-shift. Tiningnan siya ng kanyang bisor. Nakita ang maputlang mukha ni Chris. O sige, pero hindi na dapat mauulit yung pag-absent mo ha? Sabi ng galit na bisor. Pasensya na po, mahinang sagot ni Chris. Tumango lang ang bisor na parang alam ang nangyari kay Chris. Pumunta si Chris sa CR para magsuot ng kanyang uniforme. Doon ay nakita niya si Jerry. Nakita mo ba si… Tanong nito kay Chris. Hindi siya kumibo at nagpatuloy lang sa pagbibihis. Huwag kang mag-alala, hindi naman nananakit yun. Seryosong sabi ni Jerry sabay labas ng CR. Pagkatapos magbihis ay dumiretso na si Chris sa kanyang desk sa elevator lobby. Nagmamasid, nakikiramdam, naninigas ang katawan sa tuwing maririnig ang matinis na tunog ng elevator.